Yes, hello. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, meron po tayong update ngayon sa pinakabulok na water company sa Pilipinas na ito nga po yung Prime Water, na pagmamay-ari din po ng pinakamayaman na pamilya sa Pilipinas na Pamilya Villar. Okay, so meron po kasing press statement dito ang Malacanang na papaimbestigahan na raw po sa wakas. Okay. Ito hindi to nagawa ng panahon ni Digong. Pero at least ngayon mangyayari na po talaga ito para po pagbibigay katarungan dun po sa mga kababayan po natin na, di ba, na naperwisyo ng Prime Water po na yan. Oh, so meron pong statement dito ang Malacanang na iimbestigahan daw po itong Prime Water at bukod po sa Malacanang, iimbestigahan din daw po ito ng Kongreso. So, ang mamumuno ng investigasyon nito sa Congress ay si Congressman Jay Kung Hoon. So, pag-usapan natin to Okay, so ito, galing ito from ABS-CBN News. Basahin natin Saan ba? Ito, okay. So, sabi dito, okay, PCO si Claire Castro says President Ferdinand Marcos Jr. has ordered an investigation into the Villar-owned Prime Water following numerous complaint of consumers over the poor service. O, di ba? Ang kakulangan sa serbisyo ay walang puwang sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Mag-uutos po ang Pangulo para imbestigahan ito. So ngayon, ang mga kababayan kasi, alam nyo, ang nirereklamo ngayon ng Vice Governor ng Bulacan, ang Prime Water daw po ay hindi po under ng LGU. So anong government office ang may hawak sa Prime Water pala ngayon? 'Di ba? So, mamaya pag-usapan natin 'yan, babalikan natin 'yan. So, panoorin po natin yung statement nga po ni Yusek Claire Castro. Ito, panoorin natin ito. Good afternoon. Local officials from Bulacan are urging a deeper probe into the deals of the Villar-owned Prime Water, which has been accused of poor service and high costs. So how does the palace respond to this call? Unang-una po, sinabi po natin na ang kakulangan sa serbisyo ay walang puwang sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ang pangangailangan po ng tao sa malinis na tubig, sapat na supply ng tubig, ay dapat lang po nararapat at hindi pa negosyo lamang, kundi ito ay dapat na kinakalinga ang pangangailangan ng taong bayan. Mag-uutos po ang Pangulo para mag-imbestigahan po ito. Follow up. Kaya nasa malinaw mag-uutos ang Pangulo para imbestigahan ito. So ang interesting dito mga kababayan, ang nirereklamo po kasi ng LGU ng Bulacan, particularly sa Bulacan, hindi daw po sila hawak ng LGU ang Prime Water. So, anong ahensya ng gobyerno kaya ang mag-imbestiga sa Prime Water, So, medyo interesting sa akin to kasi first time ko may encounter to, So, at least may matututunan tayo dito. So, continue pa natin, Sige. Hearing that, one of the administration's bet, Representative Villar, is directly linked to Prime Water. Are we still confident in the service that she could provide if she's elected as a senator? Confidence on how she will perform? Well, it depends on how she will perform. If we will have this trust on her, well, we have to give it to her. But he should prove that she could perform as a leader. With this issue, regarding Prime Waters, if there's a need for them to resolve the issues raised by the consumers, I think we should immediately make an immediate action on that. Actually, matagal ng problema tong Prime Water, Pero tagal lang kaning tanong, Cynthia Villar ba yun? Tinan ko ulitin ko lang na konti Sabi dito. Confident in the service that she could provide if she's elected directly linked to Prime Water. Are we still one of the administration's bet, Representative Villar, is directly linked to Prime Water. Are we still confident in the service that she could provide? Okay. Si Camille Villar pala. Si Camille Villar. Okay. So, ngayon mga kababayan kasi ito. So, abangan natin kung paano ito imbestigahan ng presidente. Kung sinong uutusan niya dito.
Pero ang malinaw dito mga ka-streetwise, pagdating po sa Kongreso, ang mag-imbestiga pala dito si Jay Kung Hoon. Alam naman po natin na si Jay Kung Hoon, malupit na na congressman to. Di ba? So, basahin natin to Ito from news article ito ni Cyril Quillo. Sabi dito Kung Hoon seeks congressional probe into Prime Water's alleged poor service nationwide. Buong Pilipinas pala. House Assistant Majority Leader and Zambales Representative Jefferson J. Kung Hoon has called for a congressional investigation into the alleged poor performance of Prime Water Infrastructure Corporation, citing a growing number of consumer complaints not only from his hometown of Subic, Zambales, but from across the country. Yun naman pala So, Kung Hoon is strongly, so next page tayo, sabi pa dito, okay, Prime Water, we have given you enough time to improve your services. Sabi nyo, last meeting, pandemic is the reason kaya may backlog kayo sa development, Kung Hoon said. Actually, pandemic, mga kababayan, alam nyo, nakakatawa to, So, ang palusot pala ng Prime Water dati, kung bakit medyo mabagal at pangat ang serbisyo nila, kasi daw po pandemic. Mga kababayan, matagal na po ang Prime Water sa Bulacan, 2017 pa lang. So 2017 hanggang 2020, wala pang pandemic, may reklamo na po talaga sa Prime Water. Ayun po ang problema sa mga bilyar, mga kababayan. Puro lang sila pagpapayaman sa sarili nila, pero di ba? Kasi ito Kung meron ng oligarch ngayon, ang pinakamalaking oligarch talaga ngayon, mga kababayan, ang mga bilyar. Di ba? Yung tinuro kasi mali ni Duterte about oligarch, para po kasi sa mga DDS at sa mga bobong mga DDS, ang oligarch sa kanila ay negosyante. Hindi po yun. Hindi po oligarch ang negosyante. Ang oligarch po yung negosyante ka na, politiko ka pa. Ayun po ang oligarch. So, syempre kasi pag politiko ka at saka negosyante ka ng sabay, kaya mong manipulahin yung politika at saka negosyo. Di ba? Magbe-benefit ka gamit ang politika sa negosyo mo. Paikot yan. May cycle po yan. So, ito nga po sinasabi po natin, kung meron ng oligarch sa Pilipinas, na pinakamalaki ang mga Villar po yun. At wag mo natin kakalimutan mga ka-streetwise, yumaman po ang mga Villar nung si Duterte po ang naging presidente. Dati po, wala po sila sa top 10 na mayayaman na pamilya sa buong Pilipinas. Nung natapos po yung termino ni Duterte, top 1 na po si Manny Villar. So kaya maka Duterte po talaga itong mga Villar po na to. 'Di ba? So ngayon, bakit yung madabanggit yun mga ka-streetwise, Ang point kasi dito, ayan po talaga ang pangit kapag merong oligarch. Mas nagfo-focus ka na lang kung paano ka magpayaman, magparami ng pera, mas naka-focus ka na lang sa kapangyarihan kaysa magserbisyo. At ito na nga po yung nangyari po sa Prime Water. Natural po yun. Pag oligarch ka, mas lalo ka magiging sakit sa kapangyarihan at sa pera. Nakalimutan mo na yung magiging trabaho mo bilang public servant. Na ito na nga po yung tulad nga po nito, yung Prime Water. Di ba? Simpleng pagbibigay na lang po ng tubig sa mga kababayan po natin, serbisyo po yan, hindi nyo na magawa, tapos ang kapal ng mukha na gusto pang maging senador. Di ba, tinan nyo kapal ng mukha, Nanay, senador. 4 sila naging senador Pati yung tatay naging senador din O pagpunta mo ng Las Piñas, pati mga tito, tita, di ba? Congressman, vice mayor, mayor, councilor, oligarch nga talaga. So, ito continue pa natin. Sabi pa dito, in Subic, where Kung Hoon constituents have lodged numerous grievances, Prime Water has been criticized for inconsistent water supply, poor service restoration after outage, and failure to deliver promised improvement. Diba? So ngayon mga streetwise, ang nakakatuwa pa sa Prime Water ng mga kababayan, tinignan ko po yung mga Facebook page po nila. Bawal po mag-comment. Ito, Prime Water, Prime Water, San Jose del Monte City. So bawal mag-comment. O sa kabilang page naman, Prime Water May Kawayan, Bulacan, bawal din po mag-comment. Pupunta tayo sa Prime Water Quezon Metro, bawal din po mag-comment. So ibig sabihin nito, bawal magreklamo pala.
Ganyan po talaga yung tatak bilyar, mga kababayan. Ayaw nilang makinig. Ang gusto ng mga bilyar, kayo ang makikinig sa kanila. Tayo lang ang makikinig sa kanila. At kung ano man ang gusto nilang ibigay, tanggapin na lang natin. Actually, ganyan po talaga ugali ng mga bilyar. Hindi po sila marunong makinig sa taong bayan. Importante lang sa kanila, basta mabigyan lang kayo ng ayuda, okay na sa kanila yan. Baka walang yan, di ba? And by the way, mga kababayan, ito pag-usapan ngayon natin to, no? Okay. Ito ngayon ang nirereklamo ngayon ng mga bobong mga DDS. Na ito daw pong imbestiga sa Prime Water ay political harassment daw po ito ng administrasyon ni PBBM. Yan, kita nyo, di ba? Sobrang intriga na naman nila. Kasi una sa lahat, no? Tingnan nyo, Hindi. Ang gusto ko, kayo na lang po ang musga, pero kakwento ko na lang. So, tingnan niyo. Si Camille Villar po kasi, medyo bumabagsak sa survey. Number 12, number 11. So, ang ginawa po ni Camille Villar, nakipag-tandem kay Sara Duterte. Pero after po makipag-tandem ni Sara Duterte, mga kababayan, di ba? Doon na po lumabas yung issue ng vote buying ni Camille Villar. And actually, may ebidensya naman talaga dito. Vote buying naman talaga yon. Ayan, no? Ikaw yan, no? Nakayakap ka, nakatuwad ka pa nga dito, oh. Ano, 100,000 siguro to. O, malamang 100,000 to. Ganyan kakapal yung 100,000 eh. O, yan, no? Vote buying. So, may ebidensya ng vote buying. Tapos sila po ng vote buying, imbestigahan nga daw po yung Prime Water. So, ngayon, ang issue ngayon ng mga DDS, di ba? Imbestigahan si Camille Villar, panggigipit daw po ito kasi daw po nakipag-tandem kay Sara. Well, parang napakababaw naman na dahilan nun para sa akin, pero ang importante para sa akin, mga kababayan, political man to o hindi, magkaroon po ng katarungan yung mga kababayan po nating nahihirapan sa serbisyo at biktima nga po ng mga bilyar. Biktima sila kasi isipin mo, sinisingil mo ng malaki, tapos wala ka naman dinideliver na serbisyo, so biktima nga kayo. Oh, and by the way, itong vote buying issue naman ni Camille Villar, nangyari naman po talaga ito. Di ba? Oh, so, by the way, ayun ang gusto kong malaman po sa comment section, no? So, kayo po dyan, mga kababayan, no? Ano po masasabi nyo nga po dito sa planong pag-imbestiga nga po ni Presidente Bongbong Marcos sa Prime Water at saka dito rin po sa Kongreso ni Jay Kung Hun. Pabor po ba kayo dito? O baka mamaya makabuilder din kayo, Walang ganun, At kayo ba, naniniwala din po ba kayo na ito isang political harassment na tulad ng pinagkakalat po ng mga bobong mga DDS? Yan So, thank you mga kababayan. So, pa-comment lang po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan din po sa Team Replay. Pa-like, pa-subscribe. At kung di naman kalubisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-Streetwise. So, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you. Salamat and bye-bye.